Magandang araw mga ate. Narito ang kwento ng love story nina Jeric Raval at Monica Herrera. Mula mismo sa kwento ni Monica. Ating pakinggan at panoorin. Siguro yung kay Jeric Raval yung Yun na. Doon na. Doon. Paano kayo nagkakilala ni Jeric? Yun na. Sabi ko na nga ba tatanong mo yun sa akin. Siyempre, di Kaya maiiwasan. kahapon tinext ko siya. Sabi ko, baka tanungin kasi ako ni Julius Babaw. Paano ba tayo nag-meet? Sorry kasi hindi ko na matandaan. Sabi ko sa kanya. Tapos ito pa nga yung text niya. Ano sabi ni Jeric? Sabi niya, sabi mong ganon. Nag-meet tayo dun kay Dennis Adobas. Yung reporter na. Yung reporter na si Dennis Adobas. Kilala ko yun, si Dennis. May ka-date ako nung nanliligaw sa akin. Ayoko na mention yung name niya. Bali, nung dumating ako doon sa party, nakita ko ni Jeric, nilapitan niya ako agad. Kasi matagal na daw niya akong crush. Kasi lumalabas ka na sa mga movies, no? Hindi pa kayo magka-partner. Hindi pa. Bali, doon kami una nag-meet. Tapos din, nung nakita niya ako, binigay niya, inihingi niya yung beeper number ko. Beeper pa nung time na yun. Beeper pa. Tapos binigay ko yung beeper number ko. Yung ka-date ko nakatingin sa akin, ganun. Medyo namumula na selos. Letter J din yung pangalan niya. Tapos? Jamie, pero wala, may asawa na. Sorry, binanggit ko. Okay. So, kinuha ang beeper number mo. Di nagme-message. Siyempre, parang, ano na siya nung si Jeric Raval, kakaano pa lang niya nung medyo, ano na siya, overnight sensation na si Jeric. Parang siya yung katapat ni Robin, di ba? Si Ninong na, ginawa niya yung Ninong kay action star. Kay Eddie Garcia, siya yung parang Ninong ang title, no, nakalimutan ko lang. Sorry, Jeric. Eto na, ibinigay ko yung beeper number ko. Tapos sabi niya, syempre, bibigay din niya yung number niya. Nung binigay niya yung number niya, sige, babay na. Nung babay na ako, kailangan na namin umuwi ng ko, nagsiselos na yung kadate ko. Tapos nung pauwi na, nasasakyan na kami, biglang, sabi ko, yung bag ko, nakalimutan ko. Naiwanan doon. Mamaya may nakita kami, may tumatakbo. Action star, si Jeric Raval, inahabol yung bag ko. Gentleman, Inahabol niya, sabi niya, yung bag mo nakalimutan mo, yung kadate ko lalong. Hindi na patingin. Siyempre, inintok, kinuha yung bag ko. Nga pala, yung nilagay mo yung number ko doon sa, hiningin ko yung number mo, sabi niya gano'n sa akin. Naibalik daw niya yung number. Kasi di ba sinulat niya yung number niya doon sa kusa ko sinulat yung beeper number ko. Tapos? Tapos binili ko sa kanya yung kaya doon kami binigay ko sa kanya yung number, yung beeper. Yung palang papel na sinulat ako ng number ko, nandun yung number din niya. Kaya naibalik din sa akin. Hindi na ako makukontak. Tapos? Yun yung comedy doon. Comedy, tapos, no? Parang pelikula, no? Kasi kaya nga awkward, di ba? Yung kadate niya, yun ang... Eto na nga. Habang nangyayari lahat to, di ba? Eto na nga, nung paalis na kami nung kadate ko. Eto na, beep, beep, beep. Nag-beep na si Jeric. Grabe. Sabi nga, si Jeric yan, no? Sabi niya, sabi ko, sino pa ba? Nako, patay na. Tapos sabi niya gano'n. Parang sinabi niya na nakita ko lang daw si Jeric. Parang nawala ka na sa sarili. Hanggang beep ng beep, walang tigil hanggang sa nakauwi na kami. Sabi niya, ingat ka. Masaya daw siya nakilala daw niya ako. Crush daw niya ako noon pa. Paulit-ulit, ha? Pero nung time na yan, wala kang naging boyfriend pa? Wala pa? Strict ang parents. Strict ang parents, so bantay ka talaga ni mami. Daddy kong pinaka-strict. So paano nag-move to the next level yung pagpapakyut ni Jeric sa'yo? Eto na nga, itong si Jeric, di nag-beep na naman. Sabi, saan ka ba ngayon? Sabi ko, meron ako press con. Saan yung press con mo dito sa ganito? Eto nga nangyari, isa pang comedy. Pagbaba namin ng mami ko, lumapit ang Jeric. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghintay dito, ganun kagad ang bunga dyan. Siyempre, mami ko, lumaki mata. Sino ba yan? Bakit
parang kala mo boyfriend ko na yung dating niya. Sorry, Jeric. Kanina pa kaya ako naghihintay dito. Kasi sinabi ko kung nasan ako. Yung press con ko. Nauna pa pala siya dumating kaysa sa akin. Mali yung oras. Hindi, naunahan. Talaga inunahan niya na siguro ako. Gustong-gusto niya talaga ako makita. Tapos? Tapos noon yun na, syempre mami ko natatarayan, nagtaray Tipatikuhan. na. Although una pa lang, medyo na si mami ko kay Jeric talaga, hindi niya masyadong Tapos nun, masipag manligaw masugid talaga. Tsaka tsaka medyo ko na rin kasi siya, nagkagusto na rin kasi ako sa kanya. Dahil, anong meron sa kanya? Siguro yung appeal niya. Gwapo kasi. Tsaka mukhang mabait naman talaga si Jeric. Bad boy image lang, lang image niya, action star, pero mabait. Pag nakita mo naman, siguro na-meet mo naman siya. Oo, nag-guess ko yan. Mga 2 months ago. Sobrang maamo yung mukha niya. Gwapo. Gwapo pa rin hanggang ngayon, ha? In fairness. Oo, in fairness, gwapo pa rin siya. Hindi tumatanda. Actually, yung sister ko nagsabi, ate, sige na, sagutin mo na. Kung okay naman si Jeric. Hanggang sa nung kumain kami sa labas, bumili kami donut nun. Nung bago pa kumain ng donut, ginano ko yung donut sa kanya. Oo. Wow! Parang sa movie. So, doon nag-propose siya doon, nung habang kumakain kayo ng donut. Sabi niya gano'n, sagutin ko na daw siya. Sabi ng sister ko, parang yung sister ko nag-aano sa akin na, ate, sige na, sagutin mo na, parang ako na, kasi gusto na siya ng sister ko Ako naman parang, sige na nga. Pinagbigyan mo na. Pero syempre may feelings ka na talaga. Meron naman. So, anong ginawa niya? Anong sinabi mo, Paano siya nag-react? Syempre, tungtuwa siya. Tapos nun, nung nagde-date na kami, to cut it short, ayoko pa makipag-holding hands nun kasi hindi pa ako sanay. Sabi niya, bakit kinahiya ako daw ba siya? Sabi ko, syempre, first boyfriend, hindi ako sanay. Ilan taong ka niyan? Magna-19 na pala ako nun. Hindi kami nag-holding hands nun. Pero, sige na, sabi niya gano'n, parang kinakaya ako daw siya hanggang sa, sige na, pumayag na ako. Kasi medyo pa ako, alam mo yung pag first time mong boyfriend. Siyempre, hindi mo alam kung paano ka magre-react, di ba? Hindi ka sanay. Oo. Yung first kiss, paano yung first kiss? Sa yun, nung nag-date kami, nung kami na lang dalawa, wala na yung sister ko. Una kasi may chaperone pa. Si Mami ba sumasama sa mga date nyo? Hindi, Hindi. Hindi. Yung kapatid ko lang. Hindi ko naiyak si Mami. Bakit kayo umiiyak dalawa dyan, ha? Natatawa kasi kami. Dahil? First time namin kasi marinig yung story. Hindi nyo alam to. Tinago niya yan. Tinago sa inyo, ha? Pati yung kasi nga, nagde-date Di ba? Mahigpit ako Sobrang higpit. Super higpit ni Mami. Kaya siguro nagawa nila itago from us. Ay, from Mami. Wala ka pa nun Wala ka pa, hindi ka pa nagagawa. Ngayon pala kasi Love story ng Mami at Daddy mo to. Ikaw lang. Ako, even when they're going to disco, nandun ako sa disco. Natutulog. Basta nandun siya. Pero hindi ko nga alam yung istorya yun. Sabi ko nga kahit anong higpit mo, they will find a way. Of course. Yeah, Alam mo yun, syempre nagpapaka rin sa ganun. Hindi ko alam na magagawa. Kasi alam ko kasi na takot na takot sila sa akin. Mahigpit Lahat ka sila. talaga. Talaga mahigpit ako. Sobra. Pati daddy niya, sobra. Hindi ko alam na magagawa. So ngayon ba, galit ka pa? Dahil ngayon mo na nalaman? Hindi na. Pagalitan mo to, ha? Tsaka magaganda yung apo ko Okay na. So balik tayo doon sa kwento, ha? Tingnan mo itsura niya noon, Those were the days of White House. Phoebe Cates, no? Phoebe Cates look alike yung ngiti, ha? Ngayon, Ganda ng ngiti. ngayon mukhang cakes na lang. Tingnan mo, ano ka ba? Ng sweets. Oo. Mahilig pa rin ako sa sweets. Naging kahit mahilig sa cake noon. yung pauwi na kami noon, sabi niya baka naman pwede na nanda daw niya ako mahalikan kasi nakakatatlong date na kami noon. So pumayag na ako. Yun. Smack. Smack muna. Mm. Smack muna. Mm. Siyempre, ano pa ako noon eh. Mainhin. Ano pa ako noon kasi, V. Ano yung V? Virgin. Okay. Siyempre, never had a boyfriend, no? So, First ko siya. Oo. Tapos nung sumunod na Well, patago na kaming, ayun na. hanggang sa yun na bumigay na ako. Bumigay na.
Sabi niya gano'n, mag-uusap lang daw kami. Yung pala, iba na yung pinag-usapan namin. Ayun na. Yun na. Oo. Ito na nga, nabuntis na ako dun sa first baby namin, si Joshua. Joshua Eric. Tapos nung after 2 years, nabuntis na naman ako kay Jenica naman. Nung after, may mga naririnig na ako na parang sabi na meron daw siya asawa. Although hindi ko naman pinakinggan kasi nung during that time kasi parati niya ako dinidisplay doon. Lahat ng mga kamag-anak niya, kakilala niya, parang naglalakad nga kami sa daan noon sa mga kaibigan niya, nandoon ako nakasama niya. Lumalabas kami, gumigimik kami lahat. Saka alam ng mundo, di ba? Na kayong dalawa yung mag-ano. Alam. Hindi ko alam na during that time meron pala siyang ano na noon. Meron na pala siyang asawa, hindi ko alam. Hindi niya sa akin sinabi. Even before he met you, may asawa na siya? Meron na daw. Tinatago lang sa showbiz kasi ayaw pa alam. Kasi di ba pag artista dati, ayaw pa alam yung career. Dapat single, Kaya pala nung nalaman ko na lang, para nabalitaan ko nga na meron na nga siya. Yun na, doon na ako sabi ko, nakipag-iwalay na ako sa kanya. Kahit may dalawang anak na kayo? Kahit ayoko, pero syempre parang ayoko kasi nang makasagasa ng tao. Kasi ako, naniniwala ako na parang karma yun eh. Tsaka yung kawawa naman din yung babae, di ba? How difficult was it for you na hiwalayan yung tatay ng mga anak mo? Na minamahal mo rin naman ng time mo? Siyempre, mahirap. Kasi, imagine mo, dalawa na yung anak ko sa kanya. Tapos, first love ko pa siya. Kaya talagang, mahirap sa akin talaga. Pero sabi ko, anong gagawin ko? Kaya tinuon ko na lang yung ko sa mga anak ko nung time na yun para lang mawala sa isip ko si Jeric. Kahit mahal ko pa siya. I have to, parang... Give him up. Yes. Yun, give him up. Pero, was he able to... makano ng tao, yung makasagasan. All this time na alam ng publiko na mag-shota kayong dalawa ni Jeric, hindi nagre-react yung asawa. Tahimik lang. Yun na nga, mabait kasi si Holiday. Day. Mabait kasi siya na umpisa pa lang kasi ng career ni Jeric. Sila na talaga, high school, sila? Sweethearts, yes. Yun. Tapos hindi rin ni-reveal sa'yo ni Jeric. Paano mo nalaman yun na meron siyang asawa? Tinanong ko na siya. Hanggang inamit na niya. Dahil may mga nagsasabi sa'yo na mga tao? May nagsasabi na sa akin. So, nung kinonfront mo na si Jeric, anong reaction? Inamin na nga niya na Tapos sabi kong ganun, syempre iyakan, blues. Tapos na matagal na daw yun kasi daw yun. Una daw niyang yun, as in talagang childhood, pa daw niya. Sabi ko, yung pala may asawa ka na, bakit mo pa ako pinormahan? Sabi niya, matagal na kitang crush Talagang gusto-gusto daw niya ako noon pa, going bananas days pa daw. Talagang crush niya na ako, kaya parang, kaya doon niya ako pinormahan para in spite of that. Pero hindi naman, si Jeric, pasensya na, hindi siya masamang tao. Masyado ka lang niyang minahal na ayaw niya. Siguro nagustuhan lang niya talaga ako. Pero hindi niya rin iniwan si Holiday. Hindi, hanggang ngayon, 30 plus years na sila. Sila pa rin? Sila pa rin hanggang ngayon. Kahit nagkaroon na siya ng ibang mga iba pang anak sa ibang... Naging magkaibigan pa kayo ni Holiday? Hindi nga kami. Hindi kayo nagkakausap? Hindi niyo napag-usapan yung mga nakaraan? Wala? Hindi. Ang naging kaibigan ko yung sumunod sa akin, si nanay ni AJ Rabal, si Isay, Alicia. Hi Isay, mabait yan, mabait sa akin yan. Rin yan, napakabait na babae. Tapos yung isa pa, naging kaibigan ko rin yung naanakan din niya na girlfriend din niya, si Marina, nasa Japan. Wow, naging kaibigan mo yung mga ex niya. Yung asawa lang hindi ko naging close kasi never kami nagkita noon. Kasi nga, tinatago nga niya yun. Paano kayo naghiwalay? Paano nag-end yun, yung samahan yung dalawa? Di after nung kay Jenica, nag-decide na ako na tama na, ayoko na. Kasi parang hindi ko kaya na parang, kasi nangyayari na po, yung pag umuwi siya doon sa niya, tapos pauwi-uwi siya sa akin. Pag ganun-ganun siya, sa Pampanga siya. Tapos minsan sa akin naman. Parang ayoko ng ganun na sitwasyon. Parang gusto ko yung sa akin, dito lang, akin lang, kumbaga gusto ko sa akin lang siya. Exclusive siya sa'yo? Na parang gusto ko ako lang yung mahal niya, na wala na normal iba. Naman yun, Walang kahati. Tapos? Pagkatapos nun, hanggang sa nag-decide na ako na tama na, sabi ko, ayoko na.
bigla na lang nung nagpaligaw na ako. Hindi naman ako nagpapaligaw nung Nag-artista ka pa niyan? Lesson ako. Ongoing yung paglabas mo sa showbiz. During that time, medyo Wala na. naglaylo na ako noon after Jenica. Kasi tumaba na rin ako ng konti noon. So, tapos, to cut it short, medyo madaldal yata ako. Hindi, okay lang. Tama. Di, eto na, nung kay Jessie na, nagkataon kasi nung may nanliligaw pa sa akin, model noon, tumawag nun sa telepono, sabi gano'n, could you be my girlfriend? Sabi gano'n sa akin. Sabi kong gano'n, sorry, I just answered Jessie. Nandun si Jessie noon, sa sala ko. Sabi gano'n ni Jessie, sino yun? Who's that? Australian to kasi si Jessie, English speaking. Sabi ko, it's my other suitor, sabi ko. Sabi kong gano'n na, so, tinurn down ko na siya kasi sabi ko, kasasagot ko lang sa kanya nung kay Jessie. Pagkatapos nun, di habang nung nagkaroon ng moment na magkikiss kami ni Jessie, meron ako nakikita parang may nakasombrero na nakatayo. Nako, sino yan? Kasi during that time, dumadalaw pa rin naman sa akin si Jerry, kahit iwalay na kami. Habang nagkikiss kami ni Jessie, parang movie nga, nakikita ko may nakasombrero, nakakap. Pagtingin ko si Jerry, namumulan. Galit na, oo. Parang bug. Hindi na daw siya makahinga. Sabi niya gano'n. Yung eksena pa naman, naghahali ka. Naghahali ka kayo sa loob ng bahay, Sa sala, parang bang, feeling ko tuloy, parang guilty, Nag-guilty ka. Guilty. Pinahawak pa niya yung dibdib niya sa akin. Sabi niya, ipuin mo yung dibdib ko. Lakas daw, para lalabas daw yung puso daw niya. Siya, Parang gano'n sabi ko. Ako naman, iyak naman ako naiyak dahil kasi syempre minahal ko naman itong taong to kaso wala na akong magagawa dahil na-in-love na rin ako uli. Tsaka parang I have to move on. Kahit masakit sa kanya, nasaktan din naman ako So pareho na kami. Quits lang, joke. So naghiwalay na kayo? Tiranggap niya na? No choice siya? Pumunta na ako na Australia, doon na ako tumira. Ayun. And then we had a child dun sa Jessie, sa husband ko. Nagpakasal muna kami dito sa Pilipinas ni Jessie. Kasal kayo? Kinasal ako sa kanya kay Jessie. Tapos nung we moved to Australia, doon kami sa Sydney. Sa bahay nila doon. And then we had a child, si Marlon Jessie. I miss you, son. Nandun siya ngayon sa Australia? Hope to see you again. Ilan taon na? He's actually, na ngayon, 28 years old. Pero during that time, nakipag-iwalay kasi ako kay Jessie nung nag-iwalay na kami after 3 years. Bumalik ako ng Pilipinas. Iniwanan ko sa kanya si Marlon, baby pa, kasi hindi ko pa kaya iuwi nga. When was the last time you saw Marlon? Hindi pala, inuwi ko muna pala si Marlon. Inuwi mo? Baby pa si Marlon nun, siguro mga 2 years old lang. Tapos noon, panayaan ni Jessie sa akin na makipagbalikan daw ako sa kanya. Parang ayoko na, basta hindi naging maganda na yung relasyon namin nung time na yun, kaya I decided to go back to the Philippines. Ayoko na kwento kung bakit. Kasi medyo personal na talaga. Pero si baby kasama mo sa Pilipinas? Si baby inuwi ko, si Marlon. Tapos nung pag-uwi ko kay Marlon, di pa na pa rin sa akin ni Jessie na overseas call na sana daw mapatawad ko daw siya na I hope I could go back again with him. Balikan daw kami. Ako naman para I decided na hindi na, palalakin ko na lang si Marlon with the rest of my children. Until finally, tumawag siya na his dad is dying of cancer. He wants to see me daw. Last daw ng dad niya is to see me and yung apo daw niya, si Marlon. So si Marlon pinauwi ko, pinakuha ko sa kanya. Kahit ayoko, pinagbigyan ko na the last request ng daddy niya. Hanggang sa pag-uwi ni Marlon doon, hindi na sa akin binalik. So yun, medyo doon na nag-settle si Marlon, doon na nag-aral. Doon na nag-aral. Hindi mo pinaglaban? Ito na nga, kumbaga, parang I tried my best na makuha siya uli. Kaso parating reason ni Jessie na nag-aaral, ang dami niya mga reason na hindi pwede kasi nag-aaral yung bata, kawawa naman yung bata, pauwiin mo dyan. Nag-aaral siya, settle na dito, kaya inayaan ko na, kahit na gusto na makita, kaya true na lang kami. Buti, meron Skype. Facebook na nun, tsaka mga Viber, meron na. So, constant naman yung yung pag-uusap nyo ni Updated naman Marlon. ako kay Marlon. Alam niya na ikaw ang nanay niya? Alam niya, nagpapadala nga ako ng mga balikbayan boxes sa kanya. Yung mga what do you like, sabi kong gano'n sa kanya.
anything, sabi niya gano'n. Mabait naman yung anak ko na yun eh. Oo. When was the last time na nakausap mo siya? Bali, dumating dito yung anak ko. Pumasyal. Oo. Pero bago siya bumalik dito, nakita pa kami sa Australia when he was 5 years old. Oo. After Jessie, nagkabalikan pala kami ni Jerry. Okay. Nabuntis ako kay Janina. Bakit tinanggap mo pa rin si Jerry kahit alam mo naman ang history Kasi na may asawa siya? at that time, kasi pag uwi ko nga pala dito, Oo. medyo parang heartbroken na naman. Oo. Parang, hindi naman shoulder to cry on. Parang, yung kasi best friend ko si Mikey, neighbor niya doon sa condo. Sabi niya, Nick, mukhang okay na si Jerry ka na, mukhang nagbago na, tsaka hinahanap ka parate. Mukhang nagbago na siya, kaya balikan ko na daw. Tapos nung nabalitaan na umuwi na ako ng Pilipinas, sugod naman agad si Jerry sa bahay. Tapos yun na, parang nagkita kami uli for the sake of our kids. At saka parang na rin na, tsaka parang yung feelings ba na parang, sabi niya kasi bungad sa akin ni Jerry, ako naman talaga asawa mo sabi niya ganun. So ako naman parang yung, syempre medyo in pain ako noon. Parang na-realize ko, oo nga no, ikaw naman talaga yung first love ko eh. Tapos nung nagkabalikan kami, yun na, nangyari. Although takot pa rin ako nung kasi kapapanganak ko pa lang nun, meron na ako anak nun. Ayoko mabuntis uli. Sabi niya, huwag ka mag-alala, na daw siya yung, ang tawag doon, hindi na daw siya makakabuntis. Nagpa-vasectomy na siya. Peace tayo, sinabi ko galit Yun ang sabi niya. Pero hindi naman pala totoo, kasi nabuntis ako. Fake news pala. Fake news ka. Unang-una pala yung fake news, sa'yo pala nanggaling. So nabuntis. Ayun. Nabuntis. Tapos ayun na, si Janina na nga yung resulta. Pero hindi mo naisip yung mga nakaraan na ang naging issue niyo talaga is may asawa siya. Okay lang sa'yo, tinanggap mo na lang. Nawala sa isip ko nung nagkita kami uli, para kung nanumbalik yung nakaraan. Parang na naman ako kasi Charming no? Charming talaga eh. Talaga. Tsaka siguro yung love ko nandoon pa rin siguro kahit na. So yun, di nabuntis ka. Tapos after giving birth, may mga naririnig na ako, may mga iba na naman siya, mga hanggang sa na-realize ko na tama na, tigilan na natin to, okay na to. Di na kayo uli nag-usap ni Jeric? After nun, di na. Kasi nagka-boyfriend na ako, si Jerome. Jerome naman. Tapos nun, yun na, wala na talagang Jeric nun. Si Jerome na nun. Yung Jerome, amboy yun eh. Umuwi lang ng Pilipinas yung, kasi yung singer yun eh. Siya yung gumawa siya yung nag-revive ngayon ng Let the Love Begin. Basta ayoko na siya pag-usapan. Tahimik na yung buhay na nasa States na siya. So after Jerome, wala ka na naging boyfriend? Wala na. Doon na ako lumaki after na. Doon na ako na parang nagkaroon na ng inferiority complex. Nung tumaba ako ng tumaba, hindi niyo ako makikilala po. Sobrang taba ko po. Gugulat ka rin. Sobrang obese. Yung love life na pinagdaanan mo, na very rocky, no? Hindi stable. Ang dami mga naging problema. Yun talaga yung reason kung bakit, na-depress ka na. Kaya ka napunta sa ganyan. Unhealthy living. Medyo pa.